Attorney Ricky Tumutorgo, nagtataguyod ng katotohanan, nakikipaglaban para sa bayan. Nitong nakaraang mga araw, nakita natin marami sa mga supporters ng Duterte, kaliwat kanan ang kinaharap na kaso. Si si Jason Sa, si Eric Celes, At ngayon naman, pati ito, DDS din to itong si Franco Mabanta. DDS din yan. Yung CJ Hero. Lahat sila ngayon may mga kaso at may problema. Ang problema nila, ang pag-asa nila, si Sara mismo, may problema rin. Mai-impeach pa. Ay, grabe, mga kabunyog. Talagang, kaliwat kanan, no? Mga kabunyog, mga kababayan. Si Duterte mismo, ayun, nandun sa ICC, sa Dahig, may problema rin. Yung pinakapinuno na nila yan, Yan ang sitwasyon ng mga DDS. Mismong si Duterte na pinakapinuno nila, ayun, nandun sa ICC. Kung ano-ano nang ginawa ni Kaufman na solusyon, gusto niyang remediuhan yung problema ni Duterte, wala. Question na yung jurisdiction ng ICC, mga kabunyog, wala rin. Nag-motion for interim release na, wala rin. Question na yung fitness to stand trial, wala rin. Wala. Si Sara Duterte naman, nung nakaraang taon, hinarangan na yung impeachment. Si Chis Escudero, pati Korte Suprema, kinampihan na siya. Akala nila, hindi na naman mai-impeach si Sara. Ngayon, gumugulong na ang impeachment niya. Yan. Kaya, kaliwat kanan ang kaso, si Kibuloy, na trusted na kaibigan ni Duterte, nakakulong din. Di ba? Si Bato de la Rosa, na trusted din na tao ni Duterte, nagtatago ngayon. Di ba? Mga kabunyog, imagine niyo yan, si Digong nasa ICC, si Sara ini-impeach, si Kibuloy nakakulong, may kaso, si Bato nagtatago. Di ba? Yan. Grabe, mga kabunyog, mga kababayan. Si Pulong Duterte may kaso rin. Si Basti iimbestigahan din dahil sa pagbabanta niya rin. Ang sabi kasi ni Basti, isa lang naman na ulo ang gusto namin, ang ulo ni Bongbong Marcos. So yun. May mga na yan. Si Bongo may kaso rin at pwede ring lumabas din ang arrest warrant, kasama rin siya. Sino pa ba? Sino pa bang Si Harry Roque wala diyan sa picture. Pero doon nagtatago din sa Austria. Linalakad na magkaroon ng political asylum dahil may warrant of arrest sa kanya dito. Sino pa? Si Chavit Singson, kaliwat kanan din ang kaso sa ombudsman. Yung mga kongresista na si Kung Miao, kinasuhan ng mga cyber libel ni Rason. Si Leandro Libeste, kinasuhan ni Garin ng Department of Energy dahil dun sa mga hindi natupad na kontrata sa gobyerno sa solar energy, solar power. Si Mike Defensor, may kaso yung asawa, may kaso pa yung anak, pati siya kakasuhan din. Si Jason Sa, may kasong cyber libel, si Eric Celes, si Jack Arguta. Di ba? Ano yan, mga kabunyog? Ngayon, ang pinakahuli sa listahan, itong si Franco Mabanta. Yan. Kaya tingnan nyo, yung retired general na si, retired General Pokis, na nangunguna sa mga retired generals pagsagawa ng mga rally, may kaso rin, inciting to sedition. Hindi, sa totoo lang, mga kabunyog, mga kababayan. Di ba? Ano yan? Lahat halos sa pamilya ng Duterte. Digong, Sara, Pulong, Baste, Tapos si Kibuloy nakakulong, si Bato nagtatago, may kaso si Chavit, may kaso si Mike Defensor, may kaso si Kung Miao, may kaso si Leandro Libeste, may kaso si Jason Sa, may kaso si
si Eric Celes, may kaso si Romeo Pukis, lahat. Pati yung vlogger na nandun sa yung Ilongga na laging nagmumura, yung Iloy Bugris, may sumpina na rin galing sa NBI. Si Franco Mabanta, nakakulong pa hanggang ngayon, saka yung CJ Hero, may sumpina na rin. Di ba? Mga kabunyog, mga kabay. Ay, sus. Kaya ang problema lang dito, sa kampong ito ng mga Duterte, mahirap nilang malusutan ang mga kaso nila kasi hindi naman gawa-gawang kaso. Yun ang problema. Kasi yung kanilang mga kasong kinakaharap, hindi gawa-gawa totoo totoo. Halimbawa yung kaso ni Duterte, hindi pamumulitika yun. Talaga naman ang daming pinapatay sa panahon ng kanyang administrasyon. Pinangangalandakan niya naman yan O di ano ngayon nangyari sa kanya? Nandun siya sa ICC. Si Bato, totoo naman yun. Siya ang chief ng PNP. Siya ang nagpatupad ng tukhang. Sinunod niya lahat ng pinagawa ni Duterte. Yun, nagtatago siya ngayon. Hindi gawa-gawang kaso yan. Si Kibuloy, hindi rin gawa-gawang kaso yung qualified human trafficking. Hindi gawa-gawang kaso yun. Kay Chavit, hindi rin gawa-gawang kaso. Kahit yung kay Kung Miao, anuhan niya ba naman? Kusahan niya yung bilyonaryong si Enrique Razon na nagbigay daw ng pera sa mga kongresista. Yun, di kinasuhan siya ng cyber libel ngayon. Ganon din itong si Leandro Libeste. Kumontrata sa gobyerno, kumuha ng prangkesa na mga kontrata sa solar ng bayan, hindi naman nagawa. Kaso din yun. Si Jason saka itong si Eric Celes, nagkakalat ng peking medical records ni PBBM. Kaso rin yun. Cyber libel. Di ba? Kaya yan ang problema nila. Yung mga nila, yung mga kaso nilang kinakaharap, hindi gawa-gawang kaso, totoo Totoo. At yung huling na aresto, na DDS din, itong si Mabanta, paano mo masasabing gawa-gawa yung kaso? Nahuli sa akto, entrapment. Isama pa natin sila Chis Escudero, isama pa natin si Jingo Estrada, Jewel Villanueva, ano pa yun? Tambak din ang mga ang mga ebidensya doon, kila Chis Escudero, Jingo Estrada, Jewel Villanueva. Yan mga kabunyog ang pagkakaiba nung panahon ni Duterte, yung mga ikinaso ni Duterte tulad kila Laila de Lima, yun, gawa-gawang kaso. Kaya nga nalusutan ni Laila de Lima. Gawa-gawang mga kaso yun. Itong mga kinakaharap ngayon ng mga tao ni Duterte at nila Duterte mismo, hindi ito gawa-gawang kaso. Totoong mga kaso ito. Inaani na nila ang kanilang kasamaan na itinanim. Yun. Mga kabunyog, mga kababayan. Ngayon, ang sinasabi nila nitong mga DDS, pamumulitika daw yan? Hindi. Yung kay Roque na kaso, qualified human trafficking, pamumulitika? Hindi. Involved talaga siya doon sa illegal na pugo. Lagi siyang kasama nila Cassandra Leong. Yung qualified human trafficking ni Kibuloy, pamumulitika? Ay doon nga sa US may kaso siya, tumakas lang siya doon Di ba? Paano mo masasabing pamumulitika yun? Hindi pamumulitika. Matibay kamo ang mga kaso na yan. May mga ebidensya talaga at may mga testigo. DDS lang ang nagsasabing pamumulitika yan. Ang bigat ng mga kasong ito. Yung mga vloggers na nakakasuhan ng cyber libel, sila Jason na-violate daw ang kanilang press freedom. Yung freedom of expression daw nila. Magkakalat ka ng peking medical bulletin ng Pangulo, kinakalat mo yun. Hindi ba? Yun? Kaso naman talaga yun? Yan yung dyan. Si Bato, hindi naman pamumulitika yan. Talagang maraming pinapatay nung panahon ni Duterte at siya ang chief of police nun. Si Franco Mabanta, ngayon, sasabihin mo na naman, assault sa press freedom? Assault daw sa press freedom? Anong assault sa press freedom? Na-entrap ka sa isang pay bust operation. Huling-huli ka sa akto. Tapos sasabihin mo,
Assault sa press freedom? Ay, mga kabunyog, mga kababayan. Gasgas na palusot, yung sinasabing pinupolitika lang. Ano ito, mga kabunyog? Kung titingnan natin, matindi, kaliwat kanan talaga ang problema ng tapos sasabihin nila pinupolitika sila. Hindi. Kagagawan talaga nila yan. Lahat may resibo, lahat may matibay na ebidensya. Yan ang totoo dyan. Oh, ayan. Kaya tapos sasabihin nila pinupolitika, hindi. Talaga namang iba ito kaysa nung panahon ni Duterte. Nung panahon ni Duterte, kinasuhan niya sila Laila de Lima. Talagang panggigipit 'yun. Political persecution 'yun. Ito hindi. Talagang matibay ang mga ebidensya dito. Lahat may resibo. Ah, oh.